our souls. Into the night, let's disappear. 'Cause love is on our side. Love is on our side. Keep rolling like the waves and crash the sand. With every word you say, in faith we stand. Rising like flames to clouds of smoke, reaching new heights. We'll breathe in the sun and feel the glow, like we're touching the sky. Love is on our side. Your love is on our side. Love is on our side. On our side, on our side. On our side, love is on our side. On our side, on our side. Love is on our side. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle. I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door. Pain's creeping through the back. Fears crawling through the windows. Waiting for them to attack. They say don't get bitter, get better. I'm working on switching them letters. But tell God I'ma need a whole lot of hope keeping it together. I'm smiling in everyone's face. I'm crying whenever they leave the room. They don't know the battle I face. They don't understand what I'm going through. The world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home. But I can't do this on my own. That's why I'm just trusting in you. Cause I don't know where else to go. Magandang umaga po mga kapatid. Sige po, tayo po ay sama-samang sumamba sa Panginoon. Welcome po sa ating pagsamba ngayon. Sa mga nasa bahay po, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Digital Church. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po tayo sumamba at i-welcome natin ang presence of the Lord sa lugar na ito. Before we start, pray po muna tayo. Heavenly Father, nagpapasalamat kami sa biyaya mo, sa bagong kalakasan, sa umagang ito, sa iyong dakilang pag-ibig, sapagkat ikaw po ay nagtagumpay para sa amin more than 2,000 years ago. So right now, yun po ang ina-exercise namin yung ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. And nais po namin maranasan, Panginoon, yung biyaya mo, kalakasan at pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Ikaw po ang manguna sa amin ngayon. Excited ang aming mga puso. Magito sa mga nasa bahay, Lord God. Sasamba kami sa iyo, sa iyong katapatan. Iparanas niyo po sa amin, Panginoon, ang kalayaan, ang kagalingan, ang pagpapala,
kalakasan na nanggagaling sa iyo. Ikaw po ang manguna sa amin, Banal na Espiritu, as we worship and as we listen to your word. Sama-sama ka po namin isasamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, Lord. Ibaba mo po, iparanas mo po ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maranasan namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong glory sa aming buhay, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nais ko sa buhay ko ay purihin ka. Sa aming bansa ay mataas ka at maghari ka. Ang banal mong pangalan ang aming magiging sanggalan laban sa kaaway. Lakas naming taglay. Hallelujah! Mga po natin malakas ang ating Panginoon. Come on, church! Let's go! Hey! Ang nais ko sa buhay ko ay purihin ka. Sa aming bansa ay mataas ka at magari ka. Ang banal mong pangalan ang aming magiging sanggalan laban sa kaaway. Lakas naming taglay. Purihin ka, sambay ka, isigaw sa lahat dahil isigaw sa mundo. Dakila ka, aming Ama, sa aming buhay, sa lahat ng bagay itataas kita. Isa pa! Ang nais ko sa buhay ko ay purihin ka. Come on, church, sige mo. Sa aming bansa ay mataas ka at magari ka. Ang banal mong pangalan ang aming magiging sanggalan laban sa kaaway. Lakas naming taglay. Purihin ka, sambay ka, sigaw sa lahat dahil isigaw sa buong mundo. Dakila ka, aming Ama, sa amin, sa lahat ng itataas. Purihin ka, sambay ka, isigaw sa lahat ng dahil isigaw sa buong mundo. Dakila ka, aming Ama, sa aming buhay, sa lahat ng bagay itataas kita. Sa aming buhay, sa lahat ng bagay itataas kita. Sa aming buhay, sa aming buhay, sa lahat ng bagay itataas kita. Hallelujah! Come on, para bakit natin malakas ang ating Panginoon sa lugar na ito. We lift up your name, Lord Jesus. Tuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. More than 2,000 years ago na kanya ipinarana sa bawat isa sa atin. Worship you, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Come on, sing it with church. Pinatunayan mo
krus ng Kalbaryo, kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, purihin ka, Panginoon. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Itaas mo natin ang pangalan ng Panginoon. Ikaw ang hari at tagapagligtas ng banal mong pangalan, at itataas, Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking dakak. Mga kapatid, I want to challenge you. Alam niyo po ba yung motivation na nagbibigay sa atin ng dahilan para sumamba sa Panginoon? Yung po kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen ba, mga kapatid? Hindi po yung kung ano meron tayo ngayon, kung ano mo naranasan mo, kung ano sitwasyon ng buhay mo, pero kung ano yung kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? So let's worship the Lord ayon sa kanyang ginawa sa ating buhay. Sama-sama natin sabihin, walang ibang nagmahal sa aming Panginoon. Hallelujah. Sing with me. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at pinagbabago. Tunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo, kaligtasan sa'yo ay natamo. Maraming salamat po sa iyong dakilang pagpapalo, Diyos. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita, pagpupurihin ka. Come on, church! Bilang tanda ng aking pagmamahal. Taas mo natin ating mga kamay, ating tinig sa ating Panginoon. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang hari at tagapagligtas, ang banal mong pangalan at itataas, Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aming dakak. Ikaw ang aming nag-iisang hari, Panginoon. Ikaw ang hari at tagapagligtas, ang banal mong pangalan at itataas, Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aming lakas. Patuloy mo natin i-welcome ang presence ni Lord sa ating kalagitnaan. Amen. Kapag po bumababa ang glory ng God, meron po siyang ginagawang bago sa ating mga buhay. So, sabihin po natin, itiglara natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. And let's feel His mighty presence. Sing with me, church. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, come on church, yari ka ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-inom, at sa himig kahain, tanging dalangin, kami katabi. Hallelujah! Iparanas mo, Diyos! Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian.
Purihin ka, Panginoon. Narito kami. Narito kami. Nagpapakumbaba. Sumasamba sa isang Diyos. Purihin ka. Hinahanap namin. Kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong Panginoon. Hallelujah! At sa himig na hain, tanging dalangin. Kami ay katagpuin mo, Panginoon. Kami katagpuin. Itaas mo natin ating mga kamay. Come on, Jesus, we sing this part. O ibaranas mo sa amin ang iyong kapal. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa amin, Panginoon. Ibaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang ating kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalagitnaan. Dakila ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, ay tataas namin. Hallelujah! Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Pwede po mataas natin ang tinig sa Panginoon habang inawit po natin ito nakataas ang ating Panginoon. Iparanas mo sa... Come on! Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. Ibaranas mo. Ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Mga pinagpala na karana sa presence of God, hallelujah, pumalakpak po malakas. Yes, we praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you all the glory, all the praises. Hallelujah. Hallelujah. Come on, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Come on, church. As we praise your holy name, of Jesus, we give you praise. Oh, hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang karapat-dapat namin purihin at sambahin sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Purihin ka. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Hello po, good morning po mga kapatid. Pwede po palakpakan natin ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah.
Sa mga nasa bahay po, good morning. This is Pastor John Paul Calma, servant of the Lord, loving you and serving you. Kagalakan po namin na makasama kayo sa mga nasa bahay. Gusto natin i-shoutout yung mga nanonood dito sa bayan ng Talavera, Barangay Talavera. At sa mga nasa ibang lugar pa po sa Bulacan, Pampanga, Cavite, and sa Davao, like si Mayor Inday Sara Duterte, magandang umaga po. At sa iba po sa inyo na nanonood, maaring first time, welcome po sa ating programa. Pwede po ba mag-request kami sa inyo habang po kayo nanonood sa bahay, please i-press nyo po ang like and heart button and pakishare po ninyo sa inyong mga friends ang mensahe po natin for this morning. Sino po excited makinig ng salita ng Panginoon? Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa paggamit ng ating sandata. If you recall, ito yung message natin nung Sunday, and habang tumatakbo po ang linggo, nilid po ako ng Banal na Espiritu sa mga katotohanan ito. Kasi po, yung sandata na pag-aaralan natin, matagal nang nandyan, na effective para sa sitwasyong kinalalagyan natin. Amen? Effective siya na kaya niyang i-reverse o baguhin ang pangit na sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Effective siya, kaya niyang sirain anumang stronghold ng kaaway sa buhay natin. Effective po siya sa pagre-release ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Effective siya para mag-serve ng kagalingan sa mga ipagpe-pray natin. So, ang pamagat po ng pag-uusapan natin ay may pamagat po na the weapon of declaration. Ang sandata ng pagsasambit o pagsasalita. Ito po ay hango po sa aklat po ng Roma chapter 4 verse 16 to 24. Roma chapter 4 verse 16 to 24. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, samahan po ninyo kami sa pagbabasa po ng Biblia. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Roma chapter 4 verse 16 to 24. Sabi po dito, kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya. Hallelujah. Ganda ng word. Para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Hindi lamang ng mga Hudyo. Hallelujah. Ito maganda. Nasakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya ring tulad ni Abraham na ama nating lahat. Wow, ang ganda ng word. Verse 17, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama, at ang Diyos na pinaniwalaan ni Abraham ay siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. Sa King James, ganito po ang sabi, ang Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, na siya rin bumuhay sa mga patay, na tumatawag sa mga bagay na wala na tila meron. Yun po yung nakalagay sa King James. Mas maganda yung verse na yun. Sabi po sa verse 18, kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya. Magiging kasindami ng bituin ng bilang ng anak mo. Verse 19, mag-iisang daang taon gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganon pa man, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Ganda ng word. Hindi nanghina ang pananampalataya. Grabe, meron palang ganon. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. Verse 21, dahil lubos siyang umaasa na tutuparin ng Diyos ang kaniyang pangako. Verse 22, kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kaniyang pananampalataya. Verse 23, pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lang para kay Abraham. Ito yung maganda, verse 24, kundi para rin kanino? Sa atin. Ang sabi po ng talata,
tayo rin ay itinuring ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ng Panginoon yung mga talatang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ito po ay meron subtopic na the power of words that reverse the situation. Ang kapangyarihan ng mga salita na nagbabago ng ating sitwasyon. So, pinag-uusapan po natin ngayon is sandata. Sabi nyo nga po sandata. Ngayon, yung kwento ni Abraham at ni Sarah, babalikan lang natin. Isipin po ninyo yung pagkakataong 100 years old si lalaki at si babae ay baog. Grabe yung sitwasyon. Wala na talagang kapag-apag-asang magkaanak. And sigurado, yung ganitong punto po, nakakamatay na ng faith. Nakuha niya ibig sabihin. Hindi ba, nagigets niyo ba mga kaibigan, na yung sitwasyon na nakakamatay ng pananampalataya, may alam ba kayong ganyan? Hindi ba ang dami? Sitwasyon, problema. Minsan, pwede rin yung tao nakakawala ng faith kasi negatibo siya. Pwede yung nangyari sa iyo, nakakawala ng pananampalataya. Pero ang ganda po ng itinuturo sa atin ngayong umaga. Meron pong principle naman ng Diyos na gusto niyang ituro sa bawat isa sa atin. Ano yon? Ang unang punto po na gustong sabihin sa atin ng God, point number 1, promises comes by faith. Promises comes by faith. Sa Tagalog, ang mga pangako ay dumadating sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga pangako ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. Listen to this. Mga katotohanan pong dapat nating makita mga kapatid. Alam niyo po ang sabi dito, sa verse 16, basahin ko po muli. Kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa nakabatay sa pananampalataya. Tingin kayo lahat sa akin. Lahat ng pangako ng Diyos nakabatay lang sa pananampalataya. Ulitin ko. Sino po ba dito mga nananampalataya sa Diyos? Taas ang kamay. Lahat ng pangako ng Diyos nakabatay mismo sa hallelujah. So kung mananampalataya ka, say amen. Kasi dun lang siya nakabatay. Hindi po siya nakabatay sa, ay pastor, mas marami yan. Ay cell leader, ay nagpapaawit. Hindi po. Okay? Hindi rin ito nakabatay sa kung ano paman, pero nakabatay lamang sa pananampalataya. Okay. In other words, hindi mo pwedeng i-exercise ang anumang pangako ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Mahirap i-claim ang pangako ng Diyos nang wala kang pananampalataya. And then tutuloy natin, ganda ng word. Para ito'y maging biyaya ng Diyos, at tinan niyo yung word, at tiyak, ang ganda ng word na ginamit dito, na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Ngayon yung lahi ni Abraham, tiyak na matatanggap, mga Israelita. Sila kasi yun talaga yung lahi ng promise. Gusto ko sabihin sa inyo, ang mga Israelita kahit, kasi talagang yung nalayo sila sa Diyos, kasi sa katigasan ng ulo nila. Alam niyo ba sa panahon na to, ang Israel is, sabi ng narinig ko, pinakamahirap daw sa kanila, bilyonaryo. Pinakamahirap, kapatid, sa mga Hudyo. Ilan lang ang bilang nila. At alam niyo ba yung disyertong lugar nila ngayon, dinadaluyan na ng tubig kasi napakatalino nila. Yung tubig sa dagat, ginawa nilang pandilig sa halaman. Na kaya nilang i-process yung sea salt, yung sea water, as napakalinis na distilled drinking water. Tapos ano pa? Doon yata sa Israel, may nadiskubre, na balita ko po na mina ng langis. Na kasing dami yung pondo ng dami sa Middle East. Kakatuklas lang. So, tapos, alam nyo bang lahat ng matatalinong tao galing sa Israel? For example, alam nyo bang si Albert Einstein, isa pong Hudyo? Yes. Sino nakakita ng HP? Computer, HP. Sa Israel invention yun, kapatid. And ang sabi ni Bill Gates ay ganito, pinakadelikadong lahi at pinakakinakatakutan daw ang mga Hudyo. Kasi from time to time, within 1 week, may bagong silang invention.
Meron po silang imbensyon na hindi nilalabas pero maraming nakakaalam na kapag may nagpaulan ng missile sa ere, magpapasabog sila ng aerial dome, yung bomba sasabog lang sa ere, hindi tatama sa lupa. Parang payong. Kahirap ba intindihan, ano? Pero ganun po kasi sila katatalino. Sila daw yung nagbigay ng tips sa US dati bago mangyari yung 9/11 na merong terrorist attack na mangyayari. Hindi nakinig, nagkatotoo yung sinabi. So ganun katatalino at pinagpala ang bansang Israel. Ganun po sila, kaya nilang pinagtulong-tulungan po sila ng buong mundo. Talagang hindi sila malupig kasi nga ang pabor ng God nasa sa kanila. Kasi yun yung pangako kay Abraham na nanampa lataya. Ngayon tingnan natin. Kasi ito'y kadugtong. Yun to yung sa lahi ni Abraham. Ito'y kadugtong. Ang sabi dito, hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, listen to this, kundi maging ng mga hindi Hudyo. Na sumasampalataya. Sino po sumasampalataya? Say amen. Ganda ng word. Sumasampalataya ring tulad ni Abraham na ama nating lahat. Listen to me. Kapag ako pala ay nananampalataya, ibibilang akong kadugo ni Abraham. Kasi yung pangako sa dugo lang ni Abraham, di ba? Sabi natin Israelite, sobra tatalino. Makinig ka kapatid, kapag ikaw ay nananampalataya, namumuhay sa pananampalataya, magiging kalahi ka ni Abraham. Ibig sabihin, yung promise kay Abraham dugtong sa iyo. Hindi niya yata nag-gets, ano? Parang ganito, sige, bigyan ko kayo na example. Kunyari, si Henry C. may 500 billion. Okay na yan. Kunyari lang. Inampon tayo. Dati wala tayong, hindi tayo papartiyan na kung ano mana ngayon. Na inampon tayo. Mapapabilang ka sa pamamanahan ni Henry C. Naintindihan niyo ako? Ganon itong pinag-uusapan natin. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So, in other words, it's very important na dapat buhay ang faith mo sa iyong puso. Huwag mong hayaan itong mamatay. Kasi pagpatay po ang faith sa puso mo, hindi mo yan makiklaim. But listen to me. Paano po magiging buhay ang pananampalataya? Simple lang. Dapat kang lumagay sa presence ni Lord. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Bakit? Kasi pagpatay yung faith mo, hindi mo na yan mai-exercise. Totoo po, may pananampalatayang namamatay. Akala nyo ba? Ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay sinilangan na ng pagdududa, pag-aalinlangan. Remember, yung mga disciple ni Lord Jesus, di nyo ba naalala, nasa bangka sila? Nakakita sila na sa damukan na miracle ni Lord, and sila sumunod sa Panginoong Jesucristo. Bakit pagdating doon, Panginoon, Jesus, gisingin mo, guro, gumising ka dyan. Wala ka bang paki na mamamatay na tayo? Pinatigil. Nasaan ang pananampalataya? Yung word na nasaan, ibig sabihin, patay ang faith nila. Nakuha nyo? So, anong punto? Meron pong pumapatay ng faith. Ano yan? Takot, pag-aalinlangan, pagdududa. Kaya kung ako sa iyo, i-unfriend mo na siya. Pakisabi sa katabi mo, unfriend mo. Nakarelate lahat. Ha? Bakit nga? Hindi nga friend mo yun eh. Follower mo pa nga eh. Di ba? Bakit ba ang bilis sumilang sa puso? Yun nga kasi kaya sabi ko sa inyo, kailangan mong pumasok sa presence ni Lord. Now, listen to the verse 17. Meron ba kayong King James dyan, Tagalog? Pwedeng makahiram. Maganda yung words dyan eh. Babasahin ko sa inyo, ibang-iba. King James Tagalog, sino po meron? Nay Belen, pahiram nga ako. Sige po. Babasahin ko lang sa inyo yung verse 17 kasi naiiba po yung sulat dito. Thank you po, Nay. Ito ang sabi ha, chapter 4, verse 17. Tingnan nyo to. Gaya ng nasusulat. Anyway, point number 2. Weapon of declaration. Sandata ng pagsasalita. Verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan. Sa makatuwid bagay ang Diyos. Listen to this, mga kapatid. Na nagbibigay ng buhay sa mga patay. Listen to this. At tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag, na tila hayag na. Tinatawag yung mga invisible. Nakarinig na kayo nun? That's the word of declaration. Ngayon,
Salamat po sa, Nay. Thank you po. Ano gusto ituro dito mga kapatid? Tingnan nyo to. Yung istorya ng mag-asawa. Dalawa yan eh. Itinuring na katulad doon ng patay na si Abraham, pangalawa si Sarah, wala ring baog din. So patay, double kill. Grabe, parang computer game lang Ang hirap nun eh. So wala talagang kapag-apag-asa, but listen to this. Anong ginawa niya? Sa halip na ma-discourage siya, naalala niyo po ba nung si Abraham ay inilabas ng Diyos? Inilabas siya. Di ba nagre-reklamo siya? Panginoon, paano naman ako may pamamanahan? Ang dami kong ari-arian, wala akong anak. Inilabas siya ng Diyos sa kanyang tolda, pinatingin sa mga bituin. And from that moment, nagsimulang mag-declare si Abraham. Tinawag niya yung mga bagay na wala sa kanya. Na-feel niyo ako? Tinawag niya yung bagay na patay sa kanya. Tinawag niya yung bagay na kontra sa kanya. Tinawag niya yung bagay na katawa-tawa sa sarili niya. Tinawag niya ang imposibleng bagay na mangyari. Tinawag niya yung invisible na hindi pa niya nakikita pero naging visible. Come on, that's faith. Hallelujah. In other words, ngayong oras na ito, hindi niyo ba naiisip? Ito, pangungusap ng God sa akin, na habang naaral ko po ito, anak, tingnan mo, bakit naging ganyan ang sitwasyon ninyo? Sige, may COVID. Kadalasan ang iniisip lang, babalik na ako. Totoo naman, malapit na, pero anak, bakit lumala yung sitwasyon nyo? Kasi wala nang nagde-declare sa inyo ng spiritual gifts. Wala nang nagde-declare ng pagpapala sa bibig nyo. Naintindihan nyo ako? Hindi makapag-declare ang mga Kristiyano ngayon ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Parang natalian tayo, pero hindi dapat ganon. Si Abraham, hindi siya nagpatali sa kanyang sitwasyon. Ang sabi po, tinawag niya ang mga bagay na hindi nakikita na tila ba nangyayari na. Mga kapatid, ganito po ang gusto ipakita sa atin. Kapag ikaw ay may pananampalataya sa pangalan ng Panginoon, alam niyo, ito una sa lahat, di ba sabi ko sa inyo, lumagay ka sa presence ni Lord? Pag hindi ka lumagay sa presence ni Lord, napakahirap i-exercise ng faith. Just by yourself, hindi pananampalataya. Ang pananampalataya po, ito po ay spiritual atmosphere. Huldi ko sa inyo. Hindi po ito natural. Ang pinag-uusapan natin ngayon, sa totoo lang, sa mata ng marami, pangsiraulo at katawa-tawa. Kasi bakit? Tatawagan mo yung bagay na imposible. Tatawagan mo yung bagay na hindi na nga pwede. Ano ka ba? Ganun yon. May patotoo po ako sa inyo. Kagabi po ay may isang kapatid kaming isinugod sa ospital, biglaan, si Sister Kyla. Sumasakit yung tagiliran. Sabi ng kapatid yata, meron daw yata kasi siyang UTI. It happens na last night po nung relatives nilang namatay. Ihatid ko po si Pastor Nika sa kanila. Paparating pa lang po kami sa bahay nila Pastor Nika, tumawag at nagpaparescue. So nagdesisyon po kami, dali namin sa ospital. But before we go, nagpray po kami. Pinagpray namin siya, so sige, conviction pa rin ni Lord dalhin sa ospital. So dinala sa ospital. Habang po nandun siya sa loob, sabi ko, Pastor Nika, pray tayo. Nagpray ako sa Lord ng ganito, Lord, pag lumabas yung medical result niya, lalabas yan. Kung uminom man ng gamot, okay, basta lumabas. Nasabi ko po yung word na hindi ko makalimutan. Lumipas ang mga siguro isang oras, sabi ko, Pastor Nika, text mo kami kung ano na yung result. Tinext po niya, i-confine. Okay, nakalooban ni Lord. Wala pang sa 2 minuto, biglang bumalik si Pastor Nika. Ilalabas na daw po. Ako po ang pinakamasayang tao nung oras na yun. Hallelujah. Why? Napatunayan kong totoo, nire-reverse ng God yung sitwasyon. Now, hindi po ako sa akin ang kapurihan sa Lord, ang kapurihan. In other words, tingin kayo sa akin. Yung sitwasyon na yun, katulad po ako ni Abraham at ni Sarah. Ganito ang mukha ni Sister Kyla kung napapanood ba niya, to God be the glory, siya mismo patotoo. Ganyan po siya, oh. Yung ganong itsura sa tingin nyo, hindi ba ikukumpine yun? Ikukumpine yun, kapatid. And to be honest, lahat ng pagharap mo sa kanya, alam mo yung atmosphere ng wala na.
patay na. Imposible na yan. Wala na mangyayari. Nakukuha niyo ako? Ito yun. But, ang conviction ng Banal na Espiritu, huwag ka dyan lumagay. Lumagay ka sa spiritual. Tirahin mo. Sige po, Lord. Pray. Alam niyo, no, kaya nung inaaral ko, pinaalala ng Banal na Espiritu, naalala mo ba yung nangyari kagabi? Oo nga, no, sabi ko. Hindi ko lang napansin kanina lang, pinaalala sa akin ng Banal na Espiritu, ganyan yan, anak. Gusto ko sabihin sa inyo, gusto niyo bang i-reverse ang sitwasyon ng buhay ninyo? Sino may gusto? Ayaw niyo. Sabi ko sa inyo, sandata to eh. Sa tingin niyo, sa akin lang to. Pang sa lahat ng anak ng Diyos to. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, i-reverse mo na. O, teka muna, sabi mo sa katabi mo, i-unfriend mo na yung takot. Ha? I-unfriend mo yung takot, pag-aalala, pagdududa. Amen ba? Pag hindi mo in-unfriend niya, maniwala ka, kala mo kiti-kiti sumisingit sa'yo. O kakala mo, alam mo yung kuto, bigla na lang sisipa sa ulo makate. Yun, ganon. Pag hindi mo siya tinanggal sa buhay mo, mahirap. Yan ang pumapatay ng pananampalataya. And I realize na totoo ang Diyos. Alam niyo sa nangyari kay Abraham, nag-declare siya, Lord, magkakaanak ako. Lalaki. Magkakaanak. And you know what? Nung nag-declare siya, lumipas lang ang ilang taon, isinilang ang batang si Isaac. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Tinawag ang mga bagay na wala. Ngayon, tingin kayo sa akin. Sino ang may responsibilidad na tumawag ng mga bagay na wala para magkaroon? Sino? Sino po? Pakilakas, sino po? Hallelujah. Amen. Sino pong naniniwala kapag meron kang dineclare na may pananampalataya mangyayari? Amen. The word of declaration that reverses everything. Sa negative ito nangyari. Tingin ko sa inyo. Bakit lumala ang coronavirus sa buong mundo? Guess what? Bakit? Kasi diniklara na rin ng maraming tao. Oo, sakit siya pero ginawang, inarinig na akong corona fear. COVID fear ba yun? Virus. Corona o COVID panic virus. Ba't nagkaroon ng ganun? O para maintindihan nyo. Ilalayo ko yung microphone. Di ko alam kung naririnig ako sa video. Ayan. Mahina lang. Ganyan yung coronavirus. Tinutukan mo ng ganito. Ayan. Lumakas. Nakuha niyo ko. Nag-apat na, doble. Pero pag ginamit mo yung pananampalataya mo, nag-declare ka, ginamitan mo nito, nagwo-work, nagbabago ng negatibong sitwasyon. Amen ba? Pwede mo palapakan natin ang Panginoon. Naintindihan niyo po ba yung pinag-uusapan natin, mga kapatid? Bago nga pala lahat. Naintindihan po ninyo? Amen. Say amen. Mahirap kasi baka mamaya hindi naintindihan. Okay. So, ito yung punto. Tinawagan niya yung bagay na wala. Basahin po natin yung sinasabi pa sa Aklat ng Awit 107 verse 2. Alam niyo po bang prinsipyo ng Diyos ito? Awit 107 verse 2. Ganito po ang sabi. Ito po ay kanta po ni King David at hindi ko alam kung alam niyo po itong song na to, kinanta din to ni Israel Houghton na ang pamagat is Let the Redeemed of the Lord say so. Ang sabi po ay ganito, Awit 107 verse 2, sabihin ninyo ito, kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Sabi mo sa katabi mo, sambitin mo. Sa English po, let the redeemed of the Lord say so. And I realize, ang tagal na pala ng katotohanan ito, pero pag hindi mo siya ginagamit, sayang. Hinahayaan natin from time to time na walang nangyayari sa buhay natin, pero meron ka palang magagawa, kapatid. You can reverse your negative situation by confessing God's blessing by faith in Christ Jesus. Pwede mo siyang rebukein karamdaman, pwede mong rebukein ang negatibong sitwasyon sa bahay mo, pwede mong lapitan ang tao. Sa pamamagitan nito, gamitan mo ng spiritual na pananampalataya, kapatid. In other words, meron ka palang sandata dyan na hindi mo magamit-gamit. Ang tagal nang binigay ni Lord, pero hindi nag-activate sa buhay natin. Alam nyo, mas lalo pong nabuksan ang aking spiritual eyes sa katotohanan. Kung ano tayo ngayon, yan din ang pinagsasabi ng mga bibig natin noon.
Do you believe? Kung ano tayo ngayon, yan kasi ang bokabularyo ng bibig natin noon. O nung mga nakakaraang taon, pangit ako, ayan, ayoko na, mamamatay na ako. Naku po. Nakayan ako, let me say you this thing. Gusto niyo magsabi ako ng katotohanan sa inyo? This is a true to life story. Yung mother ko, si nanay, mahilig po kasi siya. Sa mga nanonood sa bahay, makinig po kayo, hindi po ako nagbibiro. Kasi sabi po sa Kawikaan, ang buhay at kamatayan ay nasa bibig. Sa sino mang hindi nag-iingat o nagmamahal nito, aanihin niya yung bunga ng kanyang sinabi. Yung mother ko po mahilig magsabi ng ganito, tamaan na sana ako ng kidlat ng Diyos. Sana mamatay na ako. Ano nangyari? Namatay po siya sa breast cancer. Totoo, may sakit siya, pero kasi kakadeclare ng bibig niya. Yung breast cancer matagal nang wala, biglang nagising. Gulat kayo, no? Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Please, huwag kayong maging reckless sa sarili ninyo. Sa mga nasa bahay, hindi ko po kayo tinatakot, totoo yun. Mga bunga ng pagsasalitang negatibo, napakarami niyan mga kapatid. And hindi nyo ba nare-realize, kahit po yung mga sundalo, ginagamit nila yung words, di ba? Pagka sumisigaw sila, ano nakakreate? Tumatapang sila, namomotivate sila. Tama po ba? Mapapansin din ninyo sa, lalo for example, yung ginawa ng Showtime. Hindi nyo alam yun yung madlang people, yung sisigaw. It comes from this. The power of declaration. Tingnan nyo, kakasabi ng isang Eddie Wow, ano nangyari sa mga bata? You see? Tapos ganito. Kunyari, naglalakad ka. Tapos sasakay ng motor. Tatanungin mo, sasakay po ba kayo ng motor? Ay hindi, maglalakad ako. Ano nangyari sa anak mo tsaka sa'yo? Ganun ka na rin. Ano? Akala mo walang kapangyarihan niyang word? Meron. Kaya ikaw, kung hindi ka nag-iingat dyan kapatid, ikaw ang i-impluensya ng salitang lumalabas sa bibig mo. Let me warn you, my dear brothers and sisters, sabi rin sa Mateo, sa bawat salitang walang kwentang lumabas sa bibig natin, ipagsusulit natin sa Diyos. Alam mo ba yan? Kaya ikaw ingat. Huwag mo nang sabihin, bobo, pangit, wala akong kwenta, mamamatay ako. Palitan mo ng ganito, anak ako ng Diyos. Amen ba? Pinagpala niya ako, inibig niya ako. Magsimula kang mag-declare ng salita ng Diyos. Ako, ginawa ko pong declaration ng ganito, I will not die but live and declare the works of the law. Hindi ako mamamatay pero ako'y mabubuhay at ipapahayag ko ang mga gawa ng Panginoon. Isaiah 54:17, no weapon formed against me shall prosper. Any words that the enemy shall declare to me, you shall condemn in judgment. This is the inheritance of the sons and daughters of the Lord. O grabe. Ibig sabihin, walang sandatang pwedeng tumalab sa iyo. Yan po ang aking sinasambit every time po akong naglalakad dyan palabas. Kasi hindi ko maiiwasan, ma-expose ako sa mga taong nag-iingat man ako. Alam mo yon, di ba? Kahit mag-ingat ka kung talagang patamain sa iyo ng Diyos ang coronavirus, wala kang magagawa. Pero kung may sandata ka, you can reverse yung situation. Amen? And you know what I realize? Ang tawag po dito is language of faith. Sabi nyo nga po, language of faith. Alam nyo ang language of faith, nasa langit yan. Kapag kasi ikaw, alam mo, naramdaman mo yung presence ng God, nag-touch ka, magsisimulang magbigkas itong bibig mo ng makadiyos. Another reason kaya hindi kayo makapagbigkas kasi hindi nyo natatouch ang presence ni Lord. Let me be frank to you. That's the simplest and real reason. Bakit hindi mo masabi ang pananampalataya? Kasi tingnan mo, yung isip mo hindi nakatugon sa Diyos. Hindi siya nakakonekta lang sa natural. Okay? So, ilan po isang example. And tandaan po ninyo, pag kayo po magde-declare, lagi dapat nanggagaling sa salita ng Diyos. It must come from the Word of God. Ano po ba yung Word of God na sinasabi dito? Yung word po, sa salitang Greek, meron pong dalawang salita. Logos and rhema. Yung logos, general word. Ibig sabihin ng logos, ito lahat.
Ayan yung mababasa mo. Logos yan. Ano yung Rhema word? Ang Rhema word, another meaning is living word of God. Ibig sabihin po ng living word of God, ganito. Yung salita ng Diyos na binasa mo na biglang nabuhay. Biglang ang lakas ng tindi sa'yo. Rhema word po ang tawag dyan. That's why kailangan mong marinig everyday ang Rhema word ng Lord. At kung maalala po ninyo yung ginagawa natin everyday na devotion through Pastor Dave, Rhema word ng Lord yun, kapatid. Kapag nagbabasa kayo ng Bible, merong Rhema word na sinasabi si Lord sa inyo, yun dapat niyong antayin. Kasi nagre-release dito ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? So, another thing is this. Number 3, facing in the natural realm and not on natural realm. Harapin mo sa pamamagitan ng spiritual atmosphere at hindi sa natural. Ano yun? Basahin ko sa inyo verse 18 to 20. Ito kasi yung istorya eh. Dito nyo mas matututunan at mas maiintindihan to, mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Verse 18. Balik ko lang. Ito po ang sabi. Tingnan nyo to, kahit na wala ng pag-asa. Alam niyo yung word na walang pag-asa? Pakitingnan niyo yung katabi. Ano ba itsura? Tagapag-asa o walang pag-asa? Tagapag-asa. O, tingnan niyo ang sabi, kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham. Bakit? Tanda na 100 years old pare. Tapos, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Tapos, gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng anak mo. Now, paano ang dating nito? Ikaw, mga kapatid, ilagay mo yung sarili mo kay Abraham. Hindi ka na talaga magkakaanak. Hallelujah. Tanong ko sa inyo, ano yung mga sitwasyon na buhay sa buhay ninyo parang katulad kayo ni Abraham, parang hindi na pwede mangyari? Tapos na. End of the line. Meron kayong karanasan? Wala, ako lang. Basta ako, meron, praise the Lord. Pero alam ko, may gagawin si Lord. Amen. Ano ibig sabihin? Tandaan nyo yung mga depressing moment ng buhay nyo, yung mga problema. Sino may problema rito? O yan yun. Imposible nang maging tatay. Pero sabi niya, nanalig pa rin siya sa Diyos. Anong punto? Alam niyo, na-realize ko, ito lang pala yan. Kapag tayo dito po sa mundo nabubuhay, meron talagang mga problema. Pero kapag anak ng Diyos ka, huwag mong harapin yung problema sa natural. Parang pastor ngayon ko lang narinig yan. Tuturuan ko kayo. Yung in-example ko sa inyo kanina, si Sister Kyla. Alam niyo, pakiramdam namin pare-pareho. Wala na yan. Sa ospital na yan. Pero sabi naman ng Espiritu sa akin, huwag ka dyan tumira. Nakuha nyo? Tumira ka sa spiritual. Tingin kayo lahat sa akin. Sa mga panahong may sakit kayo, huwag nyong agrihan yung pakiramdam nyo at yung nakikita ng yung isip nyo. Naintindihan? Hindi, totoo sinasabi ko sa inyo. Kapag nag-agree ka sinasabi ng isip mo, wala na yan. Talo ka na. Nakuha nyo ako? Napakaselan nito. Pero pag yung nasa isip mo, kinontra mo, hindi, naniniwala ako sa Diyos. Yan ang tawag yan, spiritual yan. Spiritual ang tawag yan. So that's why, kukontrahin mo yung natural na prinsipyo. Pag may sakit ka, huwag mo siyang kontrahin sa natural. Ano yung natural? Iinom ka lang ng gamot. Now, huwag niyo akong ma-misjudge mga kapatid. Ito pa kasi yan eh. Depende yan sa level ng faith po ninyo. Meron kang faith kapatid, kung ako sa'yo gamitin mo. Kasi alam niyo ba, sabi sa Bible, butil ng mustasa. Ha? Alam niyo ba katotohanan? So sabi sa inyo, tingin lahat sa akin, tingin lahat. Lahat tayo dito, pati nasa bahay, meron kayong gabutil ng mustasang pananampalataya. Amen? Ano sabi sa Bible? Pag may butil ka lang ng mustasa, kaya mo na magpalipat ng bundok sa dagat. Ang tanong, nirelease mo ba? You see? Yun. May faith ako, pero kung hindi ko ginagamit, walang kwenta. Or, kung may faith ako, naghahari ang pag-aalinlangan sa puso ko, wala ring kwenta. Nakuha niyo?
So kahit maliit ang faith mo, kapatid, basta walang pag-aalinlangan dyan takot sa puso mo, go ahead, tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-unfriend nyo na yung takot at pag-aalinlangan. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, i-unfriend mo na. Nakagets kayo lahat. Ano? Hindi nga. Tagal-tagal mo na, kamag-anak mo nga yan eh. Alam mo ba yun? Di mo na kamag-anak, best friend mo pa. Pupunta ka sa... naku, maniwala ka, walang mangyayari sa iyo dyan. Naku, walang maniwala. Ayan pa isa. Ang tinig ng... ito, listen to me. Alam nyo ba si Satan alam ang kapangyarihan ng bibig? Alam nyo ba yon? Kaya nga, inuunahan ka niya ng bulong na hindi ka nagagaling. Ganyan ka na talaga. Hindi ka na mababago. Masungit ka lang talaga. Hindi ka na mababago. Ganyan lang ang buhay mo. Dito to ay sinasabi ng pastor. Ikaw naman, nakinig ka. Sa totoo lang, marunong naman tayong manampalataya. Amen ba? Kaya lang, bakit mo inilagay yung faith mo sa bulong ni Satan? Mali. Dapat, ituon mo kay Lord. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ituon mo kay Lord. Huwag mo ituon. Hindi. Ay, maniwala kayo sa Satan. Pagka nagbulong yan, sunod-sunod, ayaw tumigil. So, sa sitwasyon ni Abraham, nanampalataya sa Diyos, pero sabi niya, hinarap ang katotohanan, siya ay baog at ang asawa niya, ganun din. Basahin ko pa sa susunod na talata. Ito sabi, sa verse 18 naman. Verse, 19. Mag-100 taon na ang gulang niya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganoon pa man, hindi nanghina, that's the word, hindi nanghina ang pananampalataya niya. Ano ang gusto ipakita sa atin dito? Pwede mong harapin ang problema nang hindi bumabagsak ang iyong pananampalataya. Woohoo! Hallelujah! Amen ba? Bago yun. Biruin mo yung pala yung tama. Kaya ka pinapaharap ni Lord sa problema, ang purpose ni Lord, wag mo ibagsak yung faith mo. Tingin kayo sa akin, bakit bumabagsak ang faith natin sa mga ganong pagkakataon? Kasi mali nung pagkakaharap mo. Nakuha nyo? Mali. So, para kang nawaw mali. Akala mo walang mangyayari pero meron pala. Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, ito mga patotoo, ng mga kapatirang walang trabaho, walang bahay. Pero ngayon may bahay, second floor pa. Maganda ang bahay, puro appliances. Si Ate Arlene Santos, sa pinagpanaan, alam ni, ninang ni Sister Myra, wala pong bahay yun, mga kapatid. Alam niyo ba yung kulang sabihin sa salitang yung mag-iitik? Ganun ho. Kumbaga, kwento ko sa inyo, ganun sila tinuturing ng mga tao kasi mahirap. Lapit dito, lapit doon. Siyempre, pag alam nyo, may kaya, parang minsan hindi na rin nilalapitan. Pero alam nyo, nagsimulang mag-declare yung kapatid. That's 2008, I think. 2008. Pagdating ng 2009, yung asawa niya, 2009 ba o 2010, tinawagan yung asawa niya, nagtrabaho sa Saipan, Hawaii. Saipan yun. Nagkaroon sila ng sariling bahay at lupa. Yung unang pinagawa ng bahay at lupa nila, hindi pa pala trabaho ng asawa niya, yung pundasyon, meron nag-sponsor sa kanila. Dahil lamang sa declaration. Yung isang kapatiran namin doon na nagtitinda ng barbecue kakanin, si Ate Evelyn Concepcion, hindi ko alam kung nanonood sila ngayon, andun ng mga hanap buhay, yung anak niya, tapos ng civil engineer. Balita ko may mga sasakyan. Isang kapatiran namin doon na magbababoy, na alam niyo kolong-kolong, tas yung motor sira-sira, na ilang beses siyang na-aksidente, dahil din sa declaration, ang sasakyan niya ngayon truck, elf, and meron na rin silang sariling sasakyan. Pinagpala ng Diyos dahil lang sa declaration. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid? Huwag kayong tumingin ayon sa natural. Tingnan mo ayon sa pagiging anak mo ng Diyos. This is what I learned. So, isa yun. Pangalawa, ito pa isa, bigyan ko kayo ng tip. Papaano po pagka ako ay merong kagalit? Ayan.
Huwag niyong sagutin sa natural niyong ugali at nararamdaman. At response ng utak, huwag. At sa emosyon mo, huwag. Sagutin mo siya sa biyaya ng banal na espiritu. Naintindihan niyo pagkakaiba? Aba, siyempre yung lalagay kang ganun, nung mag-iinit yung punong tenga mo, kahirap nun ah. Tapos, pastor, ano ng banal na espiritu? Banal na espiritu ba to, pastor? Tamo yung kamao ko nakaihikom na ganon, di ba? Hindi. Ako po personal kong karanasan, aminin ko sa inyo dati, bagsak na ako dyan sa puntong yan. But by the grace of God, inilagay niya ako sa matitinding sitwasyon. Doon ko natutunan, huwag mong tirahin sa emosyon yung taong nag-i-emote. Nakuha niyo ko? Natutunan ko yan sa pakikisalamuha ko sa maraming Kristiyano, sa pag-iabot sa kanila. Alam niyo, minsan yung mag-aabot ka ng isang kapatiran, yung medyo may drama moment talaga. Kumbaga sa hito. Alam niyo ba yung hito? Nakahuli na kayo ng hito, mga kapatid? Ha? Nakadakma na ba kayo? Masarap po yan. Kaya lang, nakakatakot kasi yung hito, di ba may tulis na, lalagnatin ka. Nung ako po nung maliit pa, sanay po ako mandakma niya kahit yung malalaki. Ano ibig sabihin? Minsan, yung pag nilapitan mo parang hito, palag ng palag. Pag nasundot kang gano'n, yari. Nakuha niyo ako. Simple lang. Ano kahinaan ng hito? Abo. Tip ko sa inyo. In other words, ang kahinaan ng mga taon, mainit ang ulo at nagdidiwara, pag-ibig ng Diyos at kahinahunan. Come on! Pagka sinabayan nyo rin po ng init ng ulo, ay sigurado ka. Maniwala ka. Mangyayari sa inyo, UFC 2020. Oo. Kaya talagang bakit ko po ito nasabi? Ito, totoong karanasan. Huwag mo siyang tirahin sa natural, tirahin mo sa spiritual. Sabihin mo sa katabi mo, tirahin mo sa spiritual. Naintindihan niyo yung terminology kung tirahin? Salitang kanto. Ibig sabihin, harapin mo. Harapin mo sa spiritual. Yun yung mga example, mga kapatid. Alam niyo ako na-experience ko yan. May mga pagkakataon talaga minsan may nakaharap po ko sobrang init ng ulo. Pero dahil ginawa ko na yung spiritual, na-prove ko mismo nung oras na yung tao pumayapa. Dahil naranasan ko po, mga kapatid. Kasi nga totoo yung kapangyarihan ng bibig. Ang sabi po sa Biblia sa Kawikaan 51, naalala ko pa yung verse nung bata kami, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit nakakagalit ang salitang walang taros. Tandaan niyo yan. At ito pa isa. Kung ang hari daw sumisigaw sa harapan mo, andiyan ka lang manahimik. Magiging kaibigan mo yung hari. Alam niyo ba yon? Kaya sa pananahimik, mga kapatid ko, marami kang mapagtatagumpayan. Yang taong galit sa iyo, makakasundo mo. Alam mo ba yon? Uta mo? So, sa pagsasalita, kasi ito kasi danger pag nagsalita ka at nasabay ng emosyon, di ba? Talagang, lalo tayo, yung isip natin, di ba, minsan kung hindi talaga naluto sa presence ni Lord, yung bang marumi isip, naku, nabasa lang yun po sa gano'n, yan na, mag-iisip na ng kung ano-ano, re-replyan mo na ng ganyan. Yan ho yung nangyayari sa mundo natin. Hindi ba mga kapatid, ganyan? Alam niyo, nabalitaan ko, nalungkot ako. Yung palang, nabalitaan niyo ba, mabanggit ko lang yung fabunan na medicine? O sinabi pala no in-interview ni Banat Bay, na approve sa Indonesia kasi proven. Pagdating dito sa Pilipinas, inipit daw dahil lang sa maraming naninira sa kanya. Anyway, hindi ko nababanggit yung ibang issue. Anong punto ko? Papaano mo harapin ang adversary sa buhay mo? Papaano mo i-deal itong mga bagay na nagpapatay ng pananampalataya? Simple lang. Huwag mong harapin sa natural. Harapin mo, huwag mong kalimutang anak ka ng Diyos. Amen ba? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Ito po practical na pagtuturo sa atin para paglabas mo dyan sa gate, alam mo na gagawin mo mamaya. Baka sakali may tumira sa iyo sa bahay, alam mo na kung paano mo wrestlingin. Sabi nga nila, kapag daw susuntukin ka, mayroon pang counter attack eh. Amen ba? Pero hindi mo siya kakaratihin din ng natural, lalabanan mo siya sa espiritual. Tandaan niyo mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, espiritual ang laban natin. Amen ba?
So baguhin mo ang attitude mo, simulan mong lumakad sa espiritual. Kasi po, ang pananampalataya at paglakad sa espiritual ay pareho. Yan ang prinsipyo ng language of faith. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Tutuloy ko po ng basa. Sabi pa po dito sa verse 20. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kaniyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. Papaano po titibay ang pananampalataya ko? Simple lang, huwag mo ngang patulan sa natural. And this is what I realize. Sa mga panahon, gusto mong tumatag ang pananampalataya mo, alam mo kung paano? Ilagay ka sa problema. Totoo yun. Alam nyo ba yung mga simento, mga kapatid, yung mga branded na simento, alam nyo ba pan-testing dyan sa quality control? Hindi yung ibinibilad sa araw. Yung ginawang simento, ibababad sa tubig. Alam nyo ba yun? Doon ipoprove kung talagang yung product na simento effective o hindi. May nagkwento lang sa akin, ganun daw. Minsan pa nga, may chemical pa daw yata silang pinang-check para malaman kung yung simento pasado o hindi. Ganun pala yan. So sabi ko, nalaki ha, ganun po ba? Oo. Ang simento tinetesting yan, hindi ika sa tuyo. Di ba yung maggagawa ka ng simento, tapos lalagay mo sa araw, tapos pupukpukin. Hindi, ang gagawin dyan. Alam nyo kung ano? Sisimentohin yung anong ganyan, ibababad sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ibabad, susondahin ng maso. Ganun katindi ang pagtest sa kanila. Tingin kayo sa akin, ang mga anak ng Diyos, papaano tayo tinetest ni Lord? Natanong niyo ba kung paano? Tinetest tayo ni Lord, pinadadaan ka sa mga taong kainis-inis, sa mga nakakapatay ng faith, sa mga problema, para palabasin ang totoong resulta kung tunay ka ba o hindi. Nakuha mo? So kung ikaw nag-response as flesh, hindi pa nag-work yung faith sa'yo. It means, simple lang. Kaya kapatid, sikapin mo sa oras na ito na lumakad sa pananampalataya. Amen? Simulan mong mag-declare, i-reverse mo ang negatibong sitwasyon sa buhay mo. Another thing, sabi po dito sa verse 21 or 22, sabi po ganito, kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. In other words, kapag tayo po ay lumakad sa pananampalataya, mga kapatid, ito yung hindi naapektuhan yung faith mo, counted ka ng God as righteous. Ganun pala yun. Amen? Ang righteous pala sa God, ibang level na to ha. Tingnan nyo si Abraham, bakit siya tinawag na righteous? Kasi nung panahon na, wala na siyang pananampalataya, nanampalataya sa Diyos. Parang kahirap isipin, opo. So ibig sabihin ganito. Ganito lang yan. Ang trick dyan, nananampalataya ka sa Lord, ito yung problema, huwag kang paapekto sa problema. Naintindihan niyo mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang paapekto. In fact, dapat sabihin mo sa katabi mo, maging manhid ka na. Kapag ka ikaw nagre-resist pa, ibig sabihin buhay ka pa. Ano sabi ng Bible? Patay na ako sa kasalanan at buhay na kay Kristo. Galatia 2:20, ako'y napako ng kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Minura ka. O, dyan ngayon mag-work ka. Namatay na akong kasama ni Kristo. Lord, sasapakin. Wag. Ni Kristo sa krus. Diba ganun misa magkaano ka na ako, ano? Tapos, hindi na. Lord, ako pa yung nabubuhay sa sarili ko. Sorry po. O, diba? Yun. Ano ibig sabihin? I-apply mo sa buhay mo yung natutunan mo. Nagigets niyo ibig sabihin. Tama mga kapatid. Kapag naranasan mo yung hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo, yan. That's faith. And mga kapatid, yan ang gustong iakay ng God sa atin sa oras na ito. Kasi kapag ito kapatid ay nakuha mo, maniwala ka, everything na sasabihin ng bibig mo, mangyayari. Nakalimutan nyo ba, nag-pray tayo 1 taon ito? Come on! Have you forget? And this one? And this one. Ako po ay nag-pray almost 2 years for a keyboard. Sabihin ko sa inyo totoo. Almost 2 years. And maging totoo sa inyo, may mga pagkakataon na
para na akong nasa disyerto ng madilim. Panginoon, ano ba itong... Hindi, nasabi ko sa sarili ko, ano ba itong ginagawa ko? Tama pa ba ito? Opo. Magiging tapat ako sa inyo. But the Spirit says, pray. Ayun ang maganda. Alam niyo, tingin lahat sa akin. Ang banal na Espiritu, gagabayan ka niyan, sasabihin sa inyo niya mag-pray. Naranasan niyo ganon? May umudyok sa iyo, sumunod ka. Kasi bakit totoo yun? Galing sa God yun. Hallelujah. Amen ba? So ibig sabihin, pag may doubt ka, tumawag ka sa Lord. Lord, ito bang ginagawa ko kalooban mo? Isa tip ko sa inyo. Pagkakayandiyan ka na sa dumadating ka parang may takot na, Lord, direksyon mo ba ito? Ngayon, pag malinaw sa iyo ang direksyon niya ng God at nasa Bible, tuloy. Alam niyo, aminin ko sa inyo, dumating po ako sa point na yon, pero by the grace of God, ayan, nangyari. Because of prayer. Prayer, prayer, prayer. And don't stop praying for it, mga kapatid. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. Alam niyo ako, declaration ko, lahat kayo sa leader. Amen. Hindi na mamatay yung declaration kong yun. Just because of what happened today, coronavirus at mga problema nag-arise sa atin, no. Hindi yan ang sinasabi ng Bible sa atin. Amen ba? Gusto ko sabihin sa inyo, sino may mga business dito? Sino? Simulan yung magdeklara sa buhay nyo. Amen ba? Sino po yung nangangailangan ng mga pamalengke dito? Kagaya ko. Come on, woohoo! Taas ang kamay. Hallelujah. Mag-declare ka na. Oo nga. In Jesus' name, itong bigasan na to mapupuno. In Jesus' name, itong wallet na to. Uy, galaw. Magkakalaman. Amen ba? Mga ganon. Start to declare, hindi yung pag-pag. Why? Inday. Tawagin yung mag-asawa, pangga. Wala nang laman yung bigasan. Naku, ganon sinabi mo ba? Ayun, naku. So sa halip na magkaroon, wala. Okay, that's the power of declaration. Ano pa? Ang sabi po dito, you are counted as righteous if you have faith and did not stagger. Kapag ikaw ay may pananampalataya at hindi namatay ang pananampalataya mo, bibilang kang matuwid ng God. Last na po, point number 4. Not only for Abraham, but for all of us. Ito mga kapatid, ito pa napakagandang assuring verse. Pwede po mag-play po kayo ng music, Mr. Operator. Kailangan po natin ng music. Sabi po ganito, verse 23, verse 24. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Pero ang katagang itinuring na matuwid, listen to this, ay hindi lamang para kay Abraham. Hallelujah. Ito maganda. Ulitin ko po, pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham. Verse 24, ito po sabi, kundi para din sa atin. Hallelujah! Amen! Then yung sabi niya, tayo rin ay itinuring ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. In other words, yung power of declaration, hindi lang daw para kay Abraham. Para kanino din? Para kanino? Ayaw nyo i-claim. Basta ako para sa akin. Ayaw nyo yata Basta ito, ulitin ko. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para din sa akin, sa inyo. Ulitin ko ulit. Nakigets niyo ako? Ano ang faith? Nilalatagan ko kayo ng foundation. I-claim mo. Sabi mo sa katabi mo, i-claim mo. Ano ibig sabihin i-claim? Yakapin mo! Yung para ba makipagpuno ka, hindi ka lalayas yan, sa akin ka. Amen ba? Ganon si Jacob, hindi yung akin. Amen. Ano? Kapatid, huwag mo, lagyan mo naman ang lato yung faith mo. Amen ba? Ulitin natin. Hallelujah, ganda ng word. Mga kapatid, hindi po ako nagsabi nito yung Bible. Basahin ko sa inyo, verse 23. Pero ang katagang na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, verse 24, kundi para din sa atin. Hallelujah. Tayo rin ay itinuring ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Listen to me. Ang naintindihan ko lang dati, yung pagkapako ni Lord Jesus. Tama ba? At yun ang madalas ko po na i-share, maging yung blood ni Lord Jesus. Pero mga kapatid, may sinasabi dito, no, ang Panginoong Jesus daw ay muling binuhay. Taas ng kamay, nananampalataya si Lord Jesus, buhay na. Kapangyarihan yan. Kapatid, kung naniniwala ka, mangyayari ang anumang sabihin mo. Amen ba? But listen to me, everything na sasabihin mo, naka-fall yan sa kalooban ni Lord. Nakuha niyo ako?
Ano ibig sabihin? Kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin mag-declare. Hindi pala yan nag-automatic nagagawin ng God sa iyo. Hello? Ulitin ko, hindi po yan nag-automatic nagagawin lang ng God sa iyo. You must declare. Sabi mo sa katabi mo, sambitin mo. Ipaglaban mo. Pananampalataya mo yan. Naalala ko po yung kwento po ng mga pastor. Kumakain sila. Dalawang grupo sila. Yung isang mga nag-aaral. Yung isang grupo, wala silang makain. Tapos itong isang grupo, ang daming pagkain. Magkasama po sila. Ngayon, ito kasing isang grupo, puro reklamo eh. Naghihintay lang sa dating, tama naman. Wala talaga. Itong isa, parehas lang din, kaya lang ang kaiba, nagpe-pray sa Lord. Nagpe-pray ng todo-todo sa Lord. Alam niyo nangyari? Yung nanghihingi sa Lord, dumating na ulam, agahan, masarap, mga itlog, hotdog, tanghalian, tinolang manok. Opo. Tapos, binigyan pa sila ng mga damit, polo. Ngayon itong isang grupo, hindi ko na kung pangalanan kung sino sila, nagtanong, bakit ang dami dumadating sa inyo? Sumagot ba naman siya? Yan kasi problema nyo, hindi kayo humihingi eh. Ano yun ha? Alam mo, natameme yung mga kausap. Anong gusto sabihin sa inyo? Ganito yan. Yang kapatid mo, nakikita mo binibless kasi nanghingi yan. Come on! Amen ba? Ikaw kaya hindi ka binibless, hindi ka kasi humihingi! Naintindihan niyo ako? Hindi po ako galit mga kapatid. I'm telling you the truth. Humingi ka. Ano sabi ng Bible? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang una pa nga dyan is humanap ka at ikay makakasumpong. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ano sabi ng God? Tingnan niyo to. Listen to this parable. Kayong mga tatay na ubod ng sama, hindi ba yung mga anak ninyo, pag humingi ng tinapay, hindi nyo bibigyan ng ahas? Listen to this. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga anak niyang nagsisisampalataya at humingi sa Kanya? Woo! Hallelujah! Amen ba? So kung ikaw nananampalataya sa Heavenly Father, let me challenge you, kapatid. Ikaw na nasa bahay. Start to reverse your situation. Kung naniniwala kang si Lord Jesus ay muling binuhay sa mga patay, gamitin mo ang iyong pananampalataya. And last warning, maulit ko lang po mga kapatid. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa bibig natin. The only reason bakit lumala ang coronavirus dahil sa sobrang nega ng tao. Sinambit na ang kung ano-ano, panic, etc. etc. Kaya lumala. Hindi na tayo magpapangalan. Pero pwede mong i-reverse ang sitwasyon ng mundong ito when you start to declare. Parang ganito. Sa umaga, simulan mo mag-declare ng blessing sa buhay mo. Amen ba? Ano po sabi ng kasulatan? Kapag malungkot ka, rejoice in the Lord always. Come on, hindi sinabing malungkot ka, magluksa ka. In other words, start to declare yung mga pangako ng God sa buhay mo. Ano pa sabi po sa banal na kasulatan sa 2 Korinto? Salamat sa Panginoon sapagkat lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Do you even know that, kapatid, na ang bawat isa sa atin isinama sa tagumpay ng Panginoong Hesukristo? So ikaw at ako ay partner ng Diyos. Hinihintay ng God ang sasabihin mo. Alam mo ba, sa bawat words na sasabihin mo may pananampalataya, gagalaw ang mga angels sa kalangitan. Let me give you an example. Si Lord Jesus, lalapitan, pupunta sa libingan ni Lazarus. Nakikipag-argue ang kapatid na si Martha. Ayaw pang maniwala, Panginoon. Sabi ni Lord Jesus, buksan ang libingan. Lord, wag na, mabaho na yan. Sumagot ang Panginoon, hindi ba't sinabi ko sa iyo, Martha, na kapag nanampalataya kay makikita mo ang kalulatian ng Diyos? Nag-pray si Lord Jesus. Nagpapasalamat ako, Ama, sapagkat ako'y dinidig mo sa aking mga panalangin.
Pero ginagawa ko ito upang ang lahat ng tao ito ay manampalatayang ikaw ang nagsugo sa akin. Sumigaw si Lord Jesus, Lazaro, labas! Alam niyo ba mga kapatid, yung tinig ni Lord Jesus, kung sinabi lang niya ang salitang labas, at hindi sinabi ang pangalan ni Lazaro, yung boses ni Lord Jesus nag-resonate sa realm of the dead, sa daigdig ng mga patay, sa kailaliman. Maririnig lang lahat ng mga namatay at nung oras na yun, lahat ng mga namatay mabubuhay. Pero dahil alam ni Lord Jesus, hindi pa yun ang oras. Kaya sinabi niya, Lazaro! Nung narinig yung pangalang Lazaro, nagtingin na sa mundo ng mga patay. Sino yung Lazaro? Sino daw? Sino daw? May nagtaas ng kamay, ako po. Tawag ka, labas daw. Kaya lumabas si Lazaro sa libingan. Amen? Yan ang kapangyarihan ng declaration. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Yung Centurion Army na lumapit sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya ganito, Panginoon, pagilingin po ninyo yung aking alipin. Meron po siyang karamdaman. Ang sabi ni Lord Jesus, sige, puntahan natin siya sa bahay mo. Alam mo, sabi po nung soldier, Panginoon, wag na, hindi na ako karapat dapat pasukan pa ng bahay mo. Pero Lord, sabihin mo. Ang ganda ng word niya, sabihin mo lang at gagaling yung alagad ko. Ganda ng word. At sabi niya ganito, Panginoon, kung maalaman mo lang ako po, centurion ako, meron din akong authority. Pag sinabi ko sa tao kong pumunta ka ron, pupunta siya. Pag sinabi kong hinto, hinto. Pag sinabi kong dalhin mo to, dalhin mo to. Parang sinasabi niya, ako Lord Jesus, nakakapag-utos ako. Ibig ko sabihin, nakikita kita, inuutusan mo sila, nagagawa mo mga himala. May authority ka. Nakuha nyo? Grabe, alam niyo sabi ni Lord Jesus, pinagmalaki siya sa mga tao. Gusto ko sabihin sa inyo, itong mamang ito, wala pa ako nakitang ganito kalaki ang pananampalataya sa Israel. Let me say you this. Kapag sinasambit mo ang faith mo, lumalaki yan. Alam niyo ba yan? Ang pananampalataya kapag sinambit mo, nagkakaroon ng power, nag-grow. Come on. Akala mo lang walang nangyayari but something happens sa supernatural realm. So start to declare positive things sa buhay ninyo. Kapag ikaw ay nalulungkot, ano sabi naman ng kasulatan? Ibigay mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kabigatan sapagkat inaalala ka niya. Cast your anxiety in Him for He cares for you. Ano pa ang sabi ng banal na, kung ikaw po ay dumadaan sa kalungkutan, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Psalm 37:4. Sabi po ng banal na kasulatan, ilagay mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Simulan niyo po sa maliliit na bagay, mga kapatid. Start to declare things from the Lord. At dyan niyo mararanasan ang miracle at biyaya ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin sa presensya ng Panginoon. Lord God, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming natutunan ngayong umaga na ito. Ang dalangin namin, Banal na Espiritu, ay turuan niyo po kami na masambit namin ng may pananampalataya ang lahat ng katotohanan sa aming mga buhay. Naniniwala ko, Banal na Espiritu, ikaw po ang nangungusap sa bawat isa. Alisin po ninyo ang anuman takot, pag-aalala, pagdududa sa puso ng bawat isa. Lord God, winawasak po namin anuman nilalagay ng Diablo para alisin yung mga natanim mong salita sa buhay namin in the mighty name of Jesus. And gusto naming sambitin ng may pananampalataya ang mga pangako at pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord God, sa katotohanan na isinambit mo sa bawat isa sa amin. Mula ngayon, gagamitin po namin ang aming bibig para parangalan ka, para maranasan ang iyong kapangyarihan, ng iyong himala sa mundong ito. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon, para po sa karangalan na yung dakilang pangalan. At maging sa mga nasa bahay, iparanas po ninyo ang iyong kalakasan ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. Purihin ka, ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. And tayo po ay dadako na po sa ating tithes and offerings habang tumutugtog po ang awitin. Sama-sama po tayong magandog at magkaloob sa ating Diyos na buhay. Facing challenges, they won't break me. They're gonna make me because you hold me.
tayo. Yes, Lord God, maraming salamat po sa mga kaloob at ikaw po ng bawat isa. Patuloy po, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay magamit sa ikalalawak ng iyong kaharian. At tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na mapagpala, Panginoon, ang mga kabuhayan, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa oras na to. In Jesus' name, Amen. Okay, sige po. Mga kapatid, pwedeng awit po tayo ng isang song para sa Panginoon. Amen ba? Awitin po natin. Alam niyo po ba yung kantang Pangako? Amen ba, mga kapatid? So, sino po ba dito na naniniwala sa pangako ng Panginoon? Amen. Alam niyo po tayo, mga anak ng Diyos. So, i-claim po natin yung mga binigay na pangako ng God sa atin sa magitan po ng ating pagsamba. Taas po natin ang kanyang dakilang pangalan kasi hallelujah. Taas po natin ating tinig sa Panginoon. Sino po may pananampalataya dito sa Panginoon? Amen. Kapatid, i-declare mo ito nang merong pananampalataya at full assurance sa puso mo. Alisin mo ang fear mo sa Lord. Amen ba? Pwede ba pagka pinuri at sinamba natin si Lord ngayon, itodo mo, Lord, ano ba yung mga desire mo sa Panginoon na gusto mong mangyari? First of all, ano ba gusto mong mangyari sa buhay mo? Kulang ka ba? Kailangan mo ba ng financial? Ask to the Lord. Meron ka bang problema? Ako po, declaration ko this year, makakabayad ako sa utang. That's one of my declaration. And nag-uumpisa na ako, nakita ko nag-work na sa buhay ko. And I believe, mababayaran ko lahat ng aking utang this year. That's my declaration. Kapatid, ikaw, ano declaration mo? Start to declare things. Kung gusto mo magka-business, declare it. Kung gusto mo lumagi yung business mo, i-declare mo. Kung gusto mo maranasan ang kagalingan, declare mo. Kung gusto mo lumago sa pananampalataya, maging sa leader, declare it. Amen? Sige po, sama-sama po tayo sumamba sa Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah! Come on. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Kailan pa man aking kapayapaan. Come on, sing with me. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Hallelujah, Mr. Pa, once again. Yes, oh Jesus, we cry into your holy presence, Lord. Panginoon, lumalapit. Come on, church. Sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Tapat kailan pa man
ipataas natin ating mga kamay habang inaawit po natin ito. Sige po. Come on, sing with me. Pangako nyo'y, come on. Hawakan. Woo! Pangako nyo'y. Ano ba yung mga pangarap mo? Come on. Sabitin mo na ngayon, kapatid. This is your right time. Come on. Pangako nyo'y tapat. Dapat tumutugtog po yung awitin. Ano ba yung mga prayer request mo sa Panginoon? Mga gusto mong mangyari? Come on, sing it. I-pray mo sa Panginoon. Hallelujah. Because there's nothing impossible to the Lord. Pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Pangako nyo'y aking panghahawa. Pangako nyo'y ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinangahawakan namin ang iyong mga pangako sa banal na kasulatan. We give you glory, Lord God. Sama-sama din namin itinataas, Lord God, ang iyong pangako, Lord God. I-bless niyo po ang bansang Pilipinas in the name of Jesus. Because we believe na ang bansang Pilipinas ay para sa iyo, Lord God. Bless niyo po ang aming presidente, ang lahat ng government official, Lord God. Bigyan niyo po sila ng kalusugan, lahat ng mga frontliners namin, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan, ng biyaya at pagpapalang galing sa inyo, Lord God. Lord, sa mga kababayan naming walang hanap buhay, walang pinansyal, bigyan niyo po sila ng biyaya, ng pag-asa. Doon sa mga discouraged, Panginoon, maranasan po ngayong umaga ang kapahingahan galing sa iyo, Lord God. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, ikaw po ay tapat sa iyong mga salita. Hindi mo nais ng bawat isa sa amin ay mapahamak, Panginoon. So Lord God, itinataas namin ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Lord, pinagpipray din po namin lahat ng may karamdaman. We declare healing in the name of Jesus. Sapagkat walang imposible sa iyo. Lahat ng may karamdaman sa coronavirus, we declare healing right now. And Lord God, ang prayer namin, Panginoon, makilala po ang mga kababayan namin for your glory, Lord God. Hallelujah. Sapagkat nais mo, Panginoon, na lahat ng tao ay magbalik loob sa iyong paanan, Lord God. Maranasan po ng bawat isa ang biyaya at pagpapala. Lord God, dito mga kapatid ko, habang nakataas ang kamay, meron silang mga prayer request. Ikaw po magparanas ng biyaya at pagpapala sa lahat ng hanap buhay, lahat ng pinansyal ng mga kapatiran sa mga estudyante na nangangailangan ng pambili ng internet, ng connection. Lord God, mag-provide ka po para sa kanilang pag-aaral in the name of Jesus. Doon po sa pamilya mga nagbi-business online, iparanas po pong biyaya at pagpapala ang iyong divine favor, Panginoon. Lord God, doon sa mga kapatid na nagnanais na umangat ang spiritual life, ikaw po magparanas ng biyaya at pagpapala, Lord God, ang deklarasyon namin. Doon sa mga may mga utang, this year, makalaya po ang bawat isa sa pagkanilang pagkakautang in the name of Jesus. For your glory, Lord God. Salamat po sa iyong pangako, Lord God, na ipinaranas kay Abraham. So narito, nangahawakan namin sa pagwawakas namin. Igawat mo po ang iyong basbas, biyaya, at pagpapala sa bawat isa sa amin. Purihin ka. Mga kapatid, tanggapin natin ang basbas pag-iingat ng banal na Espiritu na siya magpapanatili sa ating malinis at walang dungis hanggang sa ubalik na ating Panginoon. Mula ngayon, magpakailanman. Everybody say, Amen! God bless everyone. Announcement po sa mga kapatid, bukas po cell group ng boys alas 4 ng hapon, sa Martes po ay cell group ng mga mother alas 2 ng hapon, and sa Sabado po ay cell group ng mga kabataan alas 2 ng hapon. God bless po sa bawat isa sa atin. See you next Sunday.